Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa pinakamabisang paraan para maibalik ang kalusugan ng makalalakihan paglampas ng edad 60 ay hindi isang reseta, suplemento o operasyon, kundi isang pulbos na libu-libong beses nyo nang nadadaanan sa inyong cabinet sa kusina. O, ang tinutukoy ko ay baking soda. Karamihan sa mga kalalakihan ay ginagamit ito para pampreskong ref o pangkuskos ng lababo, ngunit ilan lamang ang nakakaalam na mayroon itong potensyal na mapawi ang sakit sa kasukasuan. Suportahan ang malusok na paktayo ng ari. Pakalmahin ang presyon sa prostat, gawing presko ang singit, at ibalik ang ginhawa kung saan ito pinakamahalaga. Lahat na ito sa halagang ilang sentimo lamang bawat gamit. Ako si Dr. Angela Mendoza. Mahigit 30 taon na akong tumutulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla, sirkulasyon at kumpiyansa gamit ang maligtas at natural na pamamaraan. At sa panahong iyon, may natutunan ako na hindi naririnig nga karamihan sa mga kalalakihan mula sa kanilang mga doktor. Gusto pa rin gumana ang katawan ninyo. Kailangan lang nito ang tamang chemistry. At heto ang sorpresang hindi inaasahan ng karamihan. Ang parehong baking soda na ginagamit ninyo sa kusina ay makakatulong na mabawasan ang 7 pinakakaraniwang issue na kinakaharap nga lalaking lampas 60 anyos, lalo na ang mama may kaunayan sa kalusugang sexual, enerhiya at pamamaga. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano eksaktong gamitin ang baking soda para suportahan ang lahat mula sa mas matatag na paktayo ng ari hanggang sa ginhawa para sa prostate at sa pangangati at iritasyon na tila walang anumang cream ang makalunas. At manatili kayo dahil ang tip number 5 ay maring magbago ang inyong pananaw tungkol sa kalinisan at ginhawa ang kalalakihan magpakailanman. Bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe, magandang pakakataon na ito para gawin iyon at huwag kalimutang ion ang bell. Sa ganong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang tip na idinisenyo para tulungan ang malalaking lampas ng pulo na maging mas malakas, mas malusog at mas may kontrol. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang video na ito, ay type ang 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung hindi, ay type ang 0. Palagi akong nakikinig at naghahanap ng paraan para mas mapaksilbihan kayo. Sige, simulan na natin. At magsisimula tayo sa isa sa mga pinakakaraniwan ngunit tahimik na nakakabahalang issue na kinakaharap nga lalaki habang tumatanda, lalo na pagkatapos ng 60. Ang tinutukoy ko ay ang patuloy na pangangati, pagkatuyo, at iritasyon sa paligid ng singit, hita at ibabang baging katawan na ayaw mawala. Maaring isipin ninyo na bahagi lang itong pagtanda, ngunit ang katotohanan ay mayroong isang simple at natural na paraan para makakuha ng tunay na ginhawa. At nagsisimula ito sa kung paano ninyo ginagamit ang baking soda sa paliligo. Hayaan ninyong ipakita ko kung paano ito gumagana. Una, pinapakalma ang makati at tumatandang balat, lalo na sa paligid ng singit. Hindi ko malilimutan ang pag-usap namin ng isang pasyenteng nangangalang Mang Ricardo. Siya ay 68. Medyo maganda ang kalusugan, aktibo pa rin, ngunit kitang-kita ang pagiging hindi komportable nang umupo siya sa harap ko sa aking opisina. Lumapit siya ng bahagya at hininaan ang kanyang boses. "Dok, alam kong parang maliit na bagay lang to, pero nababalin na ako," sabi niya. Yung balat ko doon sa ibaba, hindi tumitigil sa pangangati. Mas malala sa gabi, sinubukan ko na ang pulbos cream, lahat na, nakakahiya. Pakiramdam ko hindi ako malinis at nagsisimula na itong makaapekto sa pagiging malapit namin ng aking asawa. At hindi nakisa si Mang Ricardo. Hindi mabilang ng mga lalaking lampas 60 ang nakakaranas ng tuyo, sensitibo, at iritadong balat, lalo na sa singit, panlup na hita, at sa paligid ng puno-ari. Kadalasan itong dumarating ng paunti-unti. Isang maliit na paninikip dito, isang maliit na pamumula doon, hanggang sa isang araw ay bahagi na itong iyong gabi-gabing gawain. Nagpapagulong-gulong ka, nagigising na nakakamot, at nagsisimula kang umiwas sa haplos, kahit nasa kalobluban mo ay hinahanap-hanap mo ang koneksyong iyon. Heto ang magandang balita. Hindi kailangang maging ganyan.
Isa sa pinakasimple at pinakanakakaginhawang lunas na nakita ko, isang bagay na binabalik-balikan ng aking pasyente ay ang baking soda bath. Hindi magastos, hindi mahal, ngunit napakabisa. Kapak nakdakdak ka ngang kalahating tasa ngang baking soda sa isang maligamgam na paligo at ibinabat ang sarili sa loop ng langgang 20 minuto, may ginagawa itong kahanga-hanga para sa tumatandang balat. Ang baking soda ay dahan-dahang neutralize ng kaasiman sa ibabaw ng balat. Mahalaga iyon dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay nagiging mas marupok at mas reaktibo sa mga sabon, detergent, at kahit sa pawis. Tumutulong ang baking soda na balansehin ang pH, bawasan ang pamamaga, at pakalmahin ang nerve ending na nagpapadala ng makati at iritadong signal sa iyong utak. Ngunit ang benepisyo ay higit pa sa balat. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pagbabat sa maligamgam na tubig na may simpleng natural na sangkap. Isang bagay na parang dalisay, hindi komplikado at pamilyar. Hindi ito isang cream na punong kemikal, hindi ito isa pang reseta. Ikaw lang at ang tubig. At para sa maraming lalaki, ang sandaling iyon katahimikan ay nagiging isang ritual, isang pagbabalik sa ginhawa, isang maliit na gawa ang paggalang sa sarili na nagsasabing, mahalaga ang aking katawan. Mahalaga ang aking kapayapaan. Matapos subukan ang pagbabat ng 2 beses lamang, bumalik si Mang Ricardo sa akin na may ngiti. Dok, sabi niya, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loop ng maraming linggo at maganda ang pakiramdam ko, parang ako na ulit ang sarili ko at iyon ang ganda nito. Hindi mo kailangan ng isang cabinet na puno nga produkto para mabawi ang ginhawang iyon. Kailangan mo lang ng tamang diskarte at ng kagustuhang. Sumubok ng isang bagay na simple na gumagana. Ang baking soda bath ay fragrance-free, dye-free, at hindi naglalaman ng anumang preservatives na ginagawa itong partikular na nakakatulong para sa mga lalaking may sensitibong balat o may kasaysayan ng marashes. At para sa mga nahihirapan sa paggalaw, kahit ang pagbabat lamang ng ngapa o ibabang bahagi ng katawan ay maaring magdala ng partikular na ginhawa. Mararamdaman mong mas malinis, mas magaan, at mas comfortable sa iyong sariling balat. At ang kumpiyansang iyon ay may paraan ngang pagpapakita sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ngayon, dito ito nagiging mas interesante. Habang ang baking soda ay maaring gumawa ng kababalahan sa labas ng iyong katawan, ang magagawa nito sa loop, lalo na para sa paraan ng paggawa ng iyong katawan sa panunaw, discomfort, at kahit na presyon sa ibabang bahagi ng tiyan, ay maaring masikagulat mo pa. Dahil para sa ikalawang isyu na kinakaharap ng karamihan sa mga lalaki pagkatapos ng 60, kailangan nating lumalim pa sa balat. Kaya, pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag ininom mo ito. Ikalawa, pinapawi ang indigestion na may kaugnayan sa edad. Mayroong isang tiyak na kabigatan na naninirahan sa katawan habang tayo ay tumatanda, hindi lamang sa mga kasukasuan o sa mga kalamnan, kundi sa kaibuturan ng tiyan, marahil naramdaman mo na rin ito. Ang mabagal at hindi komportableng presyon pagkatapos kumain. Ang pag-akyat ng init sa iyong dibdib 1 oras pagkatapos ng hapunan. Ang pakiramdam na bloated at matamlay na tila mas nagtatagal sa bawat paglipas ng taon. Naalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Mang Carlos, 72, dating coach sa high school, ang tipo nga laki na laging may matatag na pakikipakamay at isang kwentong ibabahagi. Ngunit kamakailan, nagbago ang kanyang tono. Sinabi niya sa akin, Doc, hindi ko na ma-enjoy ang pagkain. Lahat ay nagbibigay sa akin ng heartburn. Kahit na ang pagkain kinakain ko sa buong buhay ko. Para bang kinalaban akong tiyan ko. At narinig ko na ang mga bersyon ng kwento ni Mang Carlos mula sa daan-daang lalaki, hindi ito imahinasyon lamang. Habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang tiyan, mas kaunti ang asid na ating nagagawa. Ang kalamnan na nagpapagalaw ng pagkain sa ating digestive system ay nawawalang ng tono. At nagiging mas sensitibo tayo sa mga masaganang pagkain, merienda sa gabi at maging sa ilang mga gamot. Ang pagkain na dating nagdudulot ng saya ay nagdudulot na ngayon ng discomfort. At sa paglipas ng panahon, maraming lalaki ang nagsisimulang lumaktaw sa pagkain, naglilimita sa kanilang sarili, nang hindi kinakailangan o umaasa sa mga tableta na nangangako nga bilis na lunas ngunit nagdudulot ng mabagong problema, ngunit mayroong isang nakalimutang lunas.
Isang bagay na simple, natural, at halos laging abot kamay. Baking soda. Kalahating kutsarita lamang na tinunaw sa isang basong tubig ay maaring makatulong na pakalmahin ang mainit na sensasyong iyon halos kaagad. Paano? Dahil ang baking soda ay isang natural na alkaline substance, kapag pumasok ito sa tiyan, na-neutralize nito ang sobrang atsit na binabawasan ang iritasyon na nagdudulot ng heartburn, reflux, at ang masikip at busok na pakiramdam na nagpapahirap sa iyong kumain. Ang pinakamagandang bahagi, mabilis itong gumagana. Sa loob ng ilang minuto, maraming lalaki ang nakakaramdam ng pag-alis ng presyon, pahupang ang init, at pag-angat ng kabigatan. At hindi tulad ng mga komersyal na antatsit, hindi ito naglalaman ng aluminum o artificial na pangkulay. Ito ay malinis. Ito ay old school at kapag ginamit paminsan-minsan at nang may pananagutan, ito ay napakabisa. Si Mang Carlos ay nag-aalinlangan noong una. Sinasabi mo sa akin, baking soda? Talaga? Ngumiti lang ako at hiniling sa kanya na subukan ito. Makalipas ang isang linggo, bumalik siya at sinabing kumain ako ng pasta sa unang pakakataon sa loob ng maraming buwan. Nakatulog ako ng mahimbing. Walang init, walang tableta. Yung malit na baso lang ng tubig na sinabi mo sa akin. Siyempre, tulad ng anumang lunas, ang baking soda ay hindi para sa lahat. Naglalaman ito ng sodium. Kaya ang lalaking may mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato o umiinom ng ilang partikular na gamot ay dapat laging kumonsulta muna sa kanilang doktor. Ngunit para sa paminsan-minsang paggamit, lalo na pagkatapos na mabibigat na pagkain o kapag nararamdaman mo ang pamilyar na apoy na umaayat. Mari itong maging isang lifesaver, isang simpleng tool na nagbabalik sa iyong isang bagay na mahalaga, ang kakayahang muling tamasahin ang iyong pagkain ng walang takot sa kung ano, ang susunod. Ang nakita kong pinakamakapangyarihan sa gawin na ito ay hindi lamang ang pisikal na ginhawa. Ito ang psikolohikal na kalayaan na ibinibigay nito, ang kalayaang tamasahin ang isang pagkain kasama ang iyong asawa, na makbahagi ng isang hapunan sa Kapaskuhan kasama ang iyong pamilya, o kumuhang isang hiwangang pae sa gabi nang hindi nahahanda para sa discomfort. Ang pakiramdam ng kontrol na iyon ay mas mahalaga kaysa sa madalas nating aminin. Pinapaalala nito sa iyo na ang iyong katawan ay hindi sira. Humihingi lamang itong kaunting tulong. Ngunit ang panunaw ay isang bahagi lamang ng puzzle. Dahil ang parehong baking soda na nagpapakalma sa tiyan ay maaring may tahimik ngunit mahalagang papel sa isang bagay na mas personal. Isang bagay na nakakaapekto sa iyong postura, iyong balanse, iyong kumpiyansa, at maging sa iyong pagganap sa kwarto. Pag-usapan natin ang iyong mapaa at kung ano ang magagawa ng baking soda para sa kanila. Susunod, ikatlo, sinusuportahan ang kalusugan ng paa at kontrol sa amoy. Mayroong isang tahimik na uring ang pagdurusa na dulot ng pagtanda ng mapaa. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinag-usapan, ngunit nararamdaman nila ito. Tuwing umaga kapa tumatayo sila, tuwing gabi kapa sa wakas ay umuupo na sila. Naglakat ka sa kanila sa loob ng 6 o 7 dekada. Dinala kanila sa trabaho sa mga pali parang sa sahig gimat sa mga hardin. Ngunit ngayon sila ay sumasakit, namamaga, nangangati at kung minsan gaano man karaming pulbos ang gamitin mo o gaano kadalas kang maghugas, may dala silang amoy na nagpapahiya sa iyo kahit na walang ibang tao sa paligid. Minsan akong nakausap ang isang lalaking nangangalang Mang Dennis, 74, retiradong bumbero, matigas na parang pako. Ngunit nang dumating siya para makipagkita sa akin, mukha siyang bigo. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Laging masakit ang ngapa ko. Nagbibitak ang balat. Amoy parang may namatay sa loob ng sapatos ko. Sinubukan ko na ang spray, cream, kahit na mga inireseta. Walang gumana. Nakakahiya. Ang nararanasan ni Mang Dennis ay isang bagay na palagi kong nakikita. Habang tayo ay tumatanda, ang ating balat ay numinipis at natutuyo. Ang sirkulasyon ay bumabagal. Ang pagdaming fungi ay nagiging mas karaniwan. At dahil maraming matatandang lalaki ang may nabawasang flexibility o mobility, mas mahirap alagaan ng mayos ang iyong paa. Ang resulta, discomfort, amoy, at isang pakiramdam na mayroong hindi tama. Dito pumapasok ang baking soda, hindi lamang bilang isang ahente ng paglilinis, kundi bilang isang paraan ng pagpapanumbalik.
Ang isang futsok na gawa sa maligamgam na tubig at ilang kutsara ng baking soda ay maaaring gumawa ng higit pa sa pagpapalambot ng balat. Maari itong makatulong sa iyo na maramdamang boka ulit. Ang alkaline na katangian ng baking soda ay nakne-neutralize ng mga acid at bakterya na sanhi ng amoy. Pinapakalma nito ang pamamaga, pinapahupa ang pangangati, at tumutulong pa na pigilan ang aktibidad ng fungi. Ang pagbabat nga iyong mapaa sa solusyon na ito dalawang beses lamang sa isang linggo ay maaaring madulot ng makapansin-pansing pagbabago, mas kaunting pagbibita, mas kaunting flare-up, at isang kasariwaan na mas tumatagal kaysa sa anumang makukuha mo mula sa isang pulbos na nabili sa tindahan. Sinubukan ito ni Mang Dennis. Binigyan ko siyang isang simpleng routine, ibabat ang kanyang nga paa sa loop ngang 20 minuto 3 beses sa isang linggo, patuyuin ng maigi, at budbura ng kaunting baking soda ang kanyang sapatos makdamak. Nang bumalik siya makalipas ang isang buwan, ngumiti siya bago pa man ako magtanong. Para akong may mga bagong paa, sabi niya. Wala ng amoy, wala ng habdi, at pinapayagan na ulit akong asawa ko na ipatong ang mapa ako sa sofa. Ngunit may higit pa rito kaysa sa ginhawa lamang. Ang pag-alaga sa iyong mapaa, lalo na sa isang bagay na kasing banayat at natural tulad ng baking soda, ay isang paraan ng pagsasabi sa iyong sarili na karapat dapat ka pa ring makaramdam ng mabuti na bawat hakbang na iyong ginagawa ay dapat suportado, hindi pinarurusahan. At para sa mga lalaking may diabetes, mga isyu sa sirkulasyon o mga alalahanin sa balanse, ang ganitong uring regular na pangangalaga ay hindi lamang maganda, ito ay kinakailangan. Ito ay isang maliit na gawa, ngunit mayroon itong ripple effect. Kapag huminto sa pagsakit ang iyong ngapa, mas tuwid kang tumayo, mas malayo kang maglakad, mas malaya kang gumala, at habang ginagawa mo ito, may iba pang nagsisimulang magbago. Ang dugo ay nagsisimulang dumaloy ng mas madali. Ang makalamnan ay muling nagigising. Ang iyong kumpiyansa ay bumabalik. Hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan dahil ang sakit, lalo na ang banayat na uri, ay may paraan ng pahila sa atin palayo sa pagiging malapit. Ngunit kapag humupa ang sakit kahit sa iyong mapaa, ang iyong isip ay muling nagbubukas sa koneksyon. At kung koneksyon ang pag-usapan, may isa pang lugar kung saan ang baking soda ay tahimik ngunit makapangyarihang gumagana upang ibalik ang ginhawa at dignidad. Hindi ito tungkol sa mga kalamnan o balat sa pagkakataong ito. Ito ay tungkol sa iyong bibig. At kung nakasuot ka ng pustiso o nahihirapan sa discomfort sa bibig, gugustuhin mong marinig kung ano ang susunod. Ika-4, pinapresko ang pustiso at mga oral appliance. Kapag naisip ko ang dignidad at paktanda, madalas kong naisip ang mga maliliit na bagay. Mabagay na hindi napapansin karamihan, tulad ng kakayahang kumain ng walang discomfort, tulad ng pagkakaroon ng isang pag-usap, ng hindi nakaalala tungkol sa iyong hininga, tulad ng malayang pangiti ng walang takot na may madudulas o mga ngamoy. Nakakamangha kung gaano kahalaga ang masimpleng sandaling iyon kapag hindi ka nasigurado kung maasahan mo pa sila. Naalala kong nakipag-usap sa isang Ginoo na nangangalang Mang Walter. Siya ay 79 at kamakailan lamang ay lumipat sa buong pustiso. Dok, sabi niya, pakiramdam ko nawalan akong bahagi ng aking sarili. Ang bibig ko ay hindi na parang sa akin, at gaano man karami ang aking pagsisipilyo o pagmumumog, laging amoy na mayroong hindi tama. Ayokong halikan ang aking asawa. Ayoko na ngang makipausap ng masyadong malapit. Tumama ng husto ang kanyang nasalita dahil alam na alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang paglipat sa pustiso o anumang oral appliance ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal. At kapag lumitaw ang amoy, residue o discomfort, hindi lamang ito isang abala. Nakakaapekto ito sa iyong pagkakakilanlan, iyong kumpiyansa, iyong koneksyon sa mga taong mahal mo. Iyon ang dahilan kung bakit madalas kong inirekomenda ang isang bagay na nakakagulat na simple sa aking mga pasyente. Isang bagay na nasa pantry ni Mang Walter sa buong panahon, baking soda. Hindi ang ma-foaming tablet o kemikal na pangumok, kundi purong baking soda na tinunaw sa maligamgam na tubig. Isang kutsarita sa isang tasa ngang tubig ay lumilihangang isang banayat at natural na pambabat para sa pustiso, pasyas o mouth guts. Hindi tulad ng karamihan sa mga komersyal na panlinis na naglalaman na matatapang na kemikal, artificial na pangkulay,
o napakatapang na amoy, ang baking soda ay tahimik na gumagana. Inaalis nito ang nga dumi, na-neutralize ang nga amoy, at pinapatay ang nga bakterya na madalas na naipon sa mga siwang ngang ma-oral device. Ginagawa nito ang lahat na ito nang hindi nag-iwan ng residue o habdi, isang bagay na lalong mahalaga para sa mga lalaking may tuyong bibig o sensitibong gilagid na parehong napakakaraniwan pagkatapos ng 60. Si Mang Walter ay nakatubili noong una, ngunit sinubukan niya ito. Isang simpleng pakbabat isang beses sa isang araw. Nang makita ko siyang muli makalipas ang ilang linggo, iba na ang kanyang buong enerhiya. Dok, sabi niya, pakiramdam ko normal na ulit ako. Sabi nga asawa ko amoy ako raw ulit. Hindi na ako nag-aalala kapag nakikipag-usap ako sa mga tao, parang may nabunot na tinik. Mayroong isang bagay na hindi kapanipaniwalang nagpapalakas sa ganun. Hindi lamang dahil sa pisikal na kalinisan, kundi dahil ibinabalik nito ang isang pakiramdam ngayong pakmamayari sa iyong katawan. Kapag nalilinis mo ang iyong pustiso o appliance gamit ang isang bagay na natural at epektibo, hindi ka lamang gumagawa ng maintenance, binabawi mo ang control. Sinasabi mo, mahalaga pa rin sa akin kung paano ako humaharap sa mundo, hindi lamang ito tungkol sa itsura. Ang kalusugan ng bibig ay direktang konektado sa pangkalahatang kalusugan, lalo na sa kalusugan ng puso at antas ng pamamaga. Kapag nag-ipon ang bakterya sa iyong bibig, hindi lamang ito nananatili dun. Naglalakbay ito. Nakakapekto ito sa iyong immune system, iyong cardiovascular system, maging sa iyong enerhiya at mood. Ang pagpapanatiling malinis ang iyong pustiso ay hindi lamang tungkol sa kasariwaan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong buong katawan at isang minuto lang ang kailangan. Isang kutsara, isang tasang maligamgam na tubig, isang maliit na katahimikan habang nakababat ang iyong appliance, at bigla na lang ang iyong bibig ay parang sa iyo na ulit. Malinaw, comfortable, may kumpiyansa. Ngunit gaano man nakakatulong ang baking soda para sa pagpapaginhawa sa bibig, ang parehong tahimik na kapangyarihan ay maaring umabot ng mas malalim pa sa makasukasuan kung saan ang sakit ay madalas na naninirahan na parang isang hindi gustong bisita. At kung nagising ka na sa matalas at nagapoy na sakit ng got sa iyong daliri sa paa o bukong-bukong, gugustuhin mong malaman kung paano maaaring makatulong ang baking soda na mapawirin iyon. Pag-usapan natin yan sa susunod. 5, maaring makatulong sa pamamahala ng mga atake gut. Mayroong isang tiyak na uring sakit na tanging isang lalaking nakaranas lamang nito ang tunay na nakakaunawa. Hindi ito dumarating ng dahan-dahan. Baklan itong umataka matalas karaniwan sa kalaliman ng kabi. Nagigising ka na ang iyong daliri sa paa, iyong bukong-bukong, marahil kahit ang iyong tuhod ay kumikirot ng may tindi na parang nakapoy. Kahit ang bigat lang ng kumot ay sobra na. Sinusubukan mong tumayo, ngunit hindi matagalan ang presyon. Iyan ang gut. At para sa mga lalaking lampas 60, mas karaniwan ito kaysa sa inisip mo. Isang pasyente ko, si Mang Herol, ay dumating sa akin hindi pa katagalan na may ganoong kwento. Siya ay 66, isang retiradong tubero. Ginugol ang halos buong buhay niya sa kanyang nga paa. Ngunit ngayon, tuwing ilang buwan, pinahihinto siya ang gout. Dok, hindi ko akalain na ang isang maliit na bagay ay maaring makdulot ng ganito karaming sakit. Sabi niya habang itinuturo ang kanyang paa, hindi ako makalakat, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko'y nakakawatak-watak na ako. Ang salarin sagut ay uric acid, isang duming produkto na sa ilang malalaki ay naipon at nakikristal sa makasukasuan. Kapag nangyari iyon, ang kasukasuan ay namamaga, namumula at sobrang sakit. Ang magamot ay maaring makatulong. At sa maraming kaso ay kinakailangan ang maito. Ngunit nais malaman ni Mang Harold kung ano ang maaari niyang gawin sa kanyang sarili. Isang bagay na natural, ligtas. Isang bagay na maaari niyang abutin ng hindi na daragdag sa bunton nga tableta sa kanyang mesa sa kusina. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa baking soda. Isang simpleng, natural na sangkap na may nakakagulat na kakayahang baguhin ang panlup na kimika ang katawan. Dahil ang baking soda ay alkaline, maaari itong makatulong na i-neutralize ang kaasiman sa daluyan ng dugo. At kapag ginamit ng tama at matipid, maaari itong lumihang isang panlup na kapaligiran na hindi paborable sa pag-ipon ng uric acid.
Nagsimula si Mang Harold sa kalahating kutsarita lamang baking soda na tinunaw sa isang basong tubig isang beses sa isang araw sa mga unang senyales ng pag-atake. Sa loop ng ilang araw, napansin niya na may nakbago. Humupa ang presyon. Nawala ang init. Muli niyang may lapak ang kanyang paa. Ngayon, hindi nito pinawala ang kondisyon. At maingat kong ipinaalala sa kanya, at ipapaalala ko rin sa inyo ngayon, na hindi ito kapalit ng profesional na paggamot, ngunit binigyan siya nito ng isang bagay na napakahalaga, isang pakiramdam ng kontrol. Para sa maraming lalaki, ang gout ay higit pa sa sakit sa paa. Ito ay isang palaging paalala na ang kanilang katawan ay hindi na tulad ng dati na sila ay bumabagal, na ang simpleng kasiyahan tulad ng paglalakat ng aso, pag-akyat sa hagdan, o paggawa sa kamay ng kanilang kapareha para sa isang mabagal na sayaw ay mayroon ng pag-aalinlangan. Ngunit kapag humupa ang sakit, kahit kaunti, may iba pang bumabalik kasama nito. Kalayaan. Ang kalayaang gumalaw ng hindi napapangiwi. Ang kalayaang planuhin ang iyong araw ng hindi nag-iisip kung makikipagtulungan ang iyong makasukasuan. Ang kalayaang maging malakas muli. Laging may mapag-iingat. Ang baking soda ay naglalaman ng sodium. At kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, mga problema sa bato, o nasama dieta na may restriction sa sodium, kailangan mong makipag-usap sa iyong doktor bago ito gamitin ng regular. Ngunit para sa maraming lalaki, sa malilit na dosis at may pag-ingat, ito ay nagiging isang pinakakatiwalaang kaalyado. Hindi lamang para sa pisikal na ginhawa, kundi para sa emosyonal na pag-angat na nagmumula sa pag-alam na matutulungan mo ang iyong sarili. Sinabi sa akin ni Mang Harold kalaunan, binigyan mo akong higit pa sa isang lunas. Binigyan mo akong isang paraan upang maramdaman muli na ako ang aking sarili. Iyon ang tahimik na kapangyarihan ng isang bagay na napakasimple. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy ko itong inirekomenda sa mga lalaking handa ng makaramdam ng counting control sa kanilang kalusugan. Ngunit heto ang isang bagay na hindi napagtatantong karamihan sa mga lalaki. Habang ang gout ay maaring magpatigil sa iyo, may isa pang uri ng discomfort na dumarating ng mas tahimik at tumatama ito kung saan hindi inaasahan ng karamihan sa mga lalaki. Pag-usapan natin kung paano maaring makatulong ang baking soda na mapawi ang mainit at mahabding sensasyon sa panahon ng pakihi na kinakaharap ng maraming senyor, at kung paano maaring baguhin ng isang pagsasayos na ito ang iyong araw ng buo. Ika-6, tumutulong na pakalmahin ang discomfort sa pag-ihi. Ito ay isa sa mga problemang hindi gustong pag-usapan ng karamihan sa mga lalaki. Hindi mo ito binabanggit sa tanghalian kasama ang mga kaibigan. Hindi mo man lang ito binubuksan maliban kung ang discomfort ay nagiging hindi na matagalan. Ngunit nandiyan ito kung minsan sa loob ng maraming linggo. Ang mainit na sensasyon kapag umihi ka, ang patuloy na presyon sa iyong ibabang bahagi ng tiyan, ang nakakainis na pakiramdam na mayroong hindi tama, gaano man karaming beses kang pumunta, hindi ito nararamdamang tapos na. At nagsisimula itong makapekto sa iyo, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa isip. Unti-unti nitong kinakain ang iyong pakiramdam ng kontrol. Naalala ko ang isang lalaking nangangalang Mang Gorge, 70 taong gulang, na may ganoong tingin sa kanyang nga mata nang umupo siya sa aking opisina, pagod, bigo at medyo nahihiya. Dok, sabi niya, tuwing umihi ako, sobrang habdi. Pakiramdam ko kailangan kong umihi palagi. Pero kapag ginawa ko, halos wala namang lumalabas at ayaw ko sa bahaging ito. Ang pag-usapan ito, pero sukdulan na ang pagtitiis ko. Ang kanyang kwento ay mas karaniwan kaysa sa inaakalang karamihan, lalo na sa malalaking lampas ng 10. Maging ito ay mula sa tumatandang prostate, banayat na iritasyon sa urinary tract, o pangmatagalang paggamit ng gamot. Ang mainit at mahabding discomfort na iyon ay maaring tahimik na sakupin ang iyong araw. Kapag ito ay maluba o matagal, siyempre mahalagang pangangalagang medical. Ngunit kapag ang sanhi ay banayat, na iritasyon o mababang antas ng pamamaga, maraming lalaki ang nakakahanap ng nakakagulat na ginhawa sa isang bagay na kasing simple ng baking soda. Mukha itong napakadali, ngunit iyon ang ganda nito. Kalahating kutsarita lamang ang baking soda na hinalo sa isang basong tubig isang beses o dalawang beses sa isang araw sa loob ng ilang araw ay maaring makatulong na i-neutralize ang kaasiman sa ihi. At kapag ang ihi ay naging hindi gaanong acidic, madalas na nawawala ang hapdi. Sinubukan ito ni Mang Gorge. Naalinlangan siya tulad ng karamihan sa una.
Ngunit sa ikalawang araw, tumawag siya sa aking opisina. Hindi pa ito tuluyang nawala. Sabi niya, "Pro, kaya ko nang tiisin. Hindi na ako natatakot gumamit ng banyo. Ang maliit na pagbabagong iyon ay may ripple effect. Nagsimula siyang makatulog ng mahimbing sa gabi. Mas aktibo siya sa araw. At marahil ang pinakamahalaga, hindi na siya gaanong kinakabahan, hindi na gaanong nababalisa na may mangyayaring masama sa publiko. Mayroong isang uri ng kapayapaan na dumarating kapag ang katawan ay huminto sa paggingi ng iyong atensyon. Kapag ang bawat pagpunta sa banyo ay hindi parang isang labanan, kapag hindi ka napapangiwi, napipigil, o nagbibilang na mga minuto hanggang sa susunod na dosis ng lunas, ang baking soda ay hindi nakpapagaling ng nga impeksyon. Hindi ito pumapalit sa mga antibiotic. Ngunit kapag ang discomfort ay banayat paulit-ulit o sanhingang iritasyon sa halip na impeksyon, maari itong mag-alok ng isang bagay na hinahangat ng maraming lalaki. Ginhawa na natural, malinis at agaran. Nagpapadala rin itong isang malakas na mensahe na nakikinig ka pa rin sa iyong katawan, na gumagawa ka pa rin ng aksyon. Hindi mo binabalewala ang masenyales o sumusuko sa ideya na ang sakit ay bahagi lamang ng pagtanda. May ginagawa ka tungkol dito, kahit na ang bagay na iyon ay kasing simple ngang isang kurot ng pulbos sa isang basong tubig. At ikapito, natural na ginagamot ang asingaw. Nakakamangha kung paano ang isang bagay na napakalit ay maaring makdulot ng napakaraming sakit. Isang maliit na sugat sa loob nga iyong bibig, sa iyong pisngi, iyong gilagid, sa ilalim nga iyong dila, at biglang nagbabago ang lahat. Masakit maksalita. Nagiging isang pasanin ang pagkain. Kahit ang isang higop ng mainit na kape ay parang apoy, hindi ito banta sa buhay, ngunit sapat na ito upang nakawin ang iyong ginhawa, kasiyahan, at kapayapaan. At kapag ang iyong bibig ay tuyo o sensitibo na madalas mangyari sa edad, ang nga maliliit na sugat na ito ay mas masama pa ang pakiramdam. Isang lalaki na dati kong kasama sa trabaho na nangangalang Mang-Alan ang nagbanggit nito sa dapat sanay isang check-in para sa sakit sa kasukasuan. Siya ay 71 at matatag, hindi ang tipo na nagrereklamo, ngunit pagkatapos kong tanungin kung kumusta na siya, huminto siya at sinabing, "Sa totoo lang, Dok, hindi ako makakain ng hindi napapangiwi. May sugat sa bibig ko na pabalik-balik. Nagsisipilyo ako, nakmumumog, walang nakakatulong. Ang inilalarawan, niya ay isang bagay na nakita ko na ng maraming beses. Ang nasinggaw o cankerous ay madalas na saning stress, pagbabago sa immune system, o malilit na pinsala sa bibig. At para sa mga matatandang lalaki, mas madalas silang lumitaw at mas mabagal gumaling. Ang problema, karamihan sa mga over-the-counter na pangmumok ay sobrang hapdi at nag-aalok ng kaunting ginhawa. Puno sila ng alcohol, artificial na pampalasa, at matatapang na kemikal na lalo lamang nagpapairita sa sensitibong tissue. Dun ko iminungkahi ang isang bagay na madalas na nakakagulat sa mataw, baking soda. Hindi bilang isang paste o isang scrap, kundi bilang isang maligamgam na pangmumok. Kalahating kutsarita na tinunaw sa isang maliit na baso ng maligamgam na tubig na imumo ng dahan-dahan sa bibig 2 o 3 beses sa isang araw. Mukhang simple, marahil masyadong simple. Ngunit sinubukan ito ni Mang-Alan at sa loob ng ilang araw, nagsimulang lumiit ang kanyang singaw. Nawala ang hapdi. Pasapit ng katapusan ng linggo, kumakain na siya ng hindi napapangiwi at muling nakangiti. Sinabi niya, ito ang unang pagkakataon sa Lube ME, maraming araw na na-enjoy ko ang isang sandwich. Heto kung bakit ito gumagana. Ang baking soda ay isang banayat na alkaline compound na may banayat na antiseptic na katangian. Tumutulong itong bawasan ang kaasiman sa bibig na nakpapalala sa mga singaw. Lumilikha din ito ng isang kapaligiran kung saan mas mabilis na mangyari ang pagaling ng hindi nanggagalit sa malusok na tissue sa paligid ng sugat. Hindi ito mahapdi, hindi nito tinutuyo ang iyong manggagilagid. Nagpapaginhawa lamang ito, ngunit higit pa riyan ibinabalik nito sa iyo ang isang pangunahing pakiramdam ng kagaanan. Dahil kapag masakit ang iyong bibig, lahat ay parang medyo mas mahirap. Pagkain, pagsasalita, pagtawa.
Ang gapang garaw-araw na sandaling giyon na kumokonekta sa iyo sa mga tao sa kagalakan sa nutrisyon ay lumilit. At kapag dumating ang ginhawa, hindi ka lang bumubuti sa pisikal. Pakiramdam mo ay ikaw na ulit ang iyong sarili. Inirekomenda ko ang pangumo na ito sa 12 ng mamatatandang lalaki at madalas itong sinasalubong ng parehong reaksyon. Pasasalamat. Hindi dahil ito ay isang milagrong lunas, kundi dahil ipinapaalala nito sa kanila na maari silang kumilos, na hindi sila walang magawa, na kung minsan ang pinakamahusay na gamot ay nasa cabinet na tahimik, pamilyar, at makapangyarihan sa sarili nitong paraan. Pinakamahusay na sinabi ito ni Mang Alan, hindi lang ang singaw ang gumaling. Sinabi niya sa aka. Pati na rin ang mood ko, ang gana ko sa pagkain, ang pakiramdam kong kontrol, at iyon talaga ang tungkol sa bawat isa sa mga malilit na lunas na ito. Maging ito ay iyong makasukasuan, iyong balat, iyong nga paa, iyong tiyan, o iyong ngiti, hindi lamang ito tungkol sa pagpapawingan, discomfort. Ito ay tungkol sa pagbawi ng ginhawa, presensya, at pagmamalaki sa iyong katawan. Ngunit heto ang mas malalim na katotohanan. Ang baking soda ay maring simple, ngunit ang aral na itinuturo nito ay higit pa sa isang lunas. At sa mga huling sandali ng video na ito, nais kong ipakita sa inyo kung bakit ang hamak na pulbos na ito ay maaring isa sa mga pinaka hindi napapansing kaalyado sa paglalakbay ng isang lalaki sa pagtanda ng maayos. Pagsama-samahin natin ang lahat. Ikawalo, ang tahimik na kapangyarihan ng masimpleng bagay, ang landas ng isang senyor sa banayat na pagaling. Matapos ang nga dekada sa medisina, naniniwala ako na ang tunay na pagaling ay madalas na nagsisimula sa isang bagay na tahimik. Hindi ang magarbong bagong tableta, hindi ang pinakabagong klinikal na gadget, kundi isang bagay na alam mo na, isang bagay na matagal nang nakaupo sa estante. Ang baking soda ay hindi isang milagrong lunas. Hindi nito ibabalik ang oras o lulutasin ang bawat problema. Ngunit ang magagawa nito kapag ginamit ng matalino ay tulungan kang bumuti ang pakiramdam sa mga lugar na pinakamahalaga. Maaari nitong pagaanin ang alitan ng pang-araw-araw na buhay sa iyong balat, sa iyong makasukasuan, sa iyong panunaw, at maging sa iyong mapinakapribadong discomfort. Balikan natin sandali ang ating nga natuklasan. Ang isang simpleng baking soda bat ay maaring magdulot ng ginhawa sa tuyo, makati, at tumatandang balat, lalo na sa paligid ng singit, na tumutulong sa iyong magpahinga, kumonekta, at medjing mas komportable sa iyong katawan. Ang kalahating kutsarita sa tubig ay maaring pakalmahin ang acid reflux o heartburn, upang masiyahan ka muli sa iyong nga pagkain ng walang pangamba. Ang parehong kurot na iyon ay maaring makatulong na patahimikin ang sakit ng isang atake ng gut, na nagbibigay sa iyong kalayaang gumalaw, maglakad, at mabuhay ng hindi napapangiwi. Ang isang futsok ay maaring magpabawas ng amoy, pakbibitak at presyon, na nagpapanumbalik ng isang pakiramdam ng dignidad at kapayapaan na higit pa sa iyong sapatos. Ang pagbanlawng iyong pustiso o oral appliances gamit ang baking soda ay nakakatulong na mapanatiling sariwa at malinis ang iyong bibig nang hindi nasusunok ang iyong gilagid o inaalis ang ginhawa. Ang isang maliit na pang-araw-araw na dosis ay maaring pakalmahin ang discomfort sa pag-ihi, lalo na kapag nararamdaman mo ang nakakainis na init o presyon na kasama ng pagtanda. At sa wakas, ang isang banayad na pagmumumo ng baking soda sa bibig ay maaring magpaginhawa sa isang singaw na hinahayaan kang kumain, magsalita at tumawa muli ng walang sakit. Bawat isa sa mga maliliit na pagbabagong ito ay nagdaragdag. Maaring hindi sila mukhang nagbabagong ng buhay sa unang tingin, ngunit ganun sila. Dahil kapag nagsimulang bumuti ang pakiramdam nga iyong katawan, sumusunod ang iyong isip. Humihinto ka sa paghahanda para sa discomfort. Mas mahimbing kang natutulog, mas may kumpiyansa kang gumagalaw, mas malaya kang nagsasalita, ngumingiti ka ng walang pag-alinlangan, hindi lamang ito mga medikal na resulta. Ito ay mga resulta bilang tao. At para sa napakaraming lalaking lampas 60, ang pagbabagong iyon, gaano man kaliit, ay gumagawa ngang lahat ng pagkakaiba. Naisip ko ang malalaking ginamot ko sa paglipas ngang mataon. Malalaking pumasok na matatag, tahimik, ayaw aminin kung gaano karaming discomfort ang kanilang dinadala. At pagkatapos, dahan-dahan pagkatapos ng isang bagay na simple tulad ng isang futsok o isang baso ng baking soda water, bumalik silang mas magaan, hindi gumaling,
Hindi 10 taong mas bata, ngunit mas comfortable, mas may kumpiyansa, mas present. Iyon ang tahimik na mahikang ang paggamit ng tamang nga tool sa tamang oras. Mga tool na hindi komplikado o mahal. Mga tool na gumagalang sa katawan sa halip na sobra nito. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy kong inirerekomenda ang baking soda. Hindi bilang isang gimmick, hindi bilang isang lunas sa lahat, kundi bilang isang kasama, isang maliit na natural na paraan upang mas mahusay na alagaan ang iyong sarili. Ipinapaalala nito sa iyo na mahalaga pa rin ang iyong kalusugan na karapat-dapat kang makakuhang ginhawa kahit na ito ay namula sa mga pinakaordinaryong lugar na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Nangangahulugan ito ngas malapit na pakikinig, pagiging mas banayat, pagpiling ang nga aksyon na nagpaparangal sa kung ano ang pinagdaanan ng iyong katawan. Kaya sa susunod na abutin mo ang maliit na kahon na iyon sa iyong aparador, huwag mo lang itong tingnan bilang isang produktong panlinis. Tingnan mo ang posibilidad. Tingnan mo ang ginhawa. Tingnan mo ang isang paraan upang bawiin ang kontrol sa mga maliliit na sandali na bumubuo sa iyong buhay. Marahil ito ay ang pakbabat ng iyong mga paa pagkatapos ng isang mahabang araw. Marahil ito ay ang pagpapagaan ng hapdi ng iyong panunaw pagkatapos ng hapunan. Marahil ito ay ang paghahanap ng ginhawa sa gitnang gabi kapag nagising ka para umihi at nag-iisip kung makakatulog ka pa ba ulit. Ano man ito, mayroon ka na ngayong isang tool. Isa na simple, isa na gumagana, isa na maaari mong gamitin sa iyong sariling matermino. At kung minsan iyon lang ang kailangan ng isang lalaki upang maging malakas muli. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, kung kahit isa sa mga tip na ito ay nakdulot sa inyong ng ginhawa, umaasa akong maglalaan kayo ang sandali upang paknilayan kung paano maaring humantong sa tunay na ginhawa ang maliliit na pakbabago. At kung may kilala kayong ibang lalaki na maring mangailangan ng kaunting ginhawa, kaunting lakas o isang paalala na mahalaga pa rin ang kanyang katawan, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa kanya. Dahil sa huli, ang paggaling ay hindi tungkol sa paggawang lahat ng bagay. Ito ay tungkol sa paggawang kung ano ang epektibo at paggawa nito ng may intensyon.